Alright. Good morning once again. Tanawa sa naihimuhang katapad, ing na siya komportable na ba kasi mong giingkoranan? Sa imong giingkoran. Madamong tao sa likod na yung mga bakante pa diri sa unahan. Masangay ko nasa unahan kay pag nag-rapture ang nasa unahan may mauna. Ito. Basig kasi masyadong mainit sa likod, wala yung mga electric fan. Magpalit pala electric fan para sa inyo nasa likod. Pero hanggat imo mobalhin diri sa unahan, dili ta magpalit, okay? Kasi diri na mo ibutang ang electric fan, okay? Anyway, ing nasa na imong katapad, you are blessed today. Ing na siya, you are blessed today. Ing nasa imong katapad. Ing na imong too, you are blessed today. Okay, ing na yung wala, I'm happy to see you. Okay, mag-in-English na nyo, diri, ginagmay, uy. Abi pa lang, di ta ka mao. Multimedia or sound tech, can you please turn off the the sound, mga instrument? Okay, naghagudyong. Okay, I don't know kung sa instrument na siya or asa naglangas. And anyway, so, ang mga nasa likod, final na jud, di na jud mo mamalhin sa unahan. Okay, magsuri-suri ra ba karon sa ako ang preaching? Kay natay ka na question and answer. Okay, bago yan, Pastor, Wait out. I'm just kidding. Welcome, everyone. Pwede mo palakpakan na to, go through si Lord. Praise God. Sino nakapag-worship sa Ginoo? Are you happy na naka-worship ka kay Lord? Amen. Are we filled sa presence ni Lord? So, I believe, kung na-encounter nato si Lord pinagi sa pag-worship, I believe si Lord napaitudlo sa ato karon sa word niya. Amen? Amen? Okay, so welcome sa nato ang matagusa, and then welcome nato yung mga maybe sa mga bago lang, may mga bago po yung faces na nakita. Pwede ba palakpakan nato sila? Na sila Ate Karen, manghod ni Ma'am Kate, si Kuya Kent, and mga invite mga manghod po at pagmangko ni Ate Ria na sila diri. And of course, kanang imuhang katapad because naa siya diri. Okay? And then habang buhay na yan. Okay? Hanggang hantod sa mubalik si Lord. Is that your commitment? Na hanggat mo, pagbalik sa Ginoo, naagihapon ka. Naagihapon ka siya ba? Okay? So, inay mo katapad, dapat naagihapon ta sa Ginoo. Okay, so are you excited for the word? Sino sa inyo nakatulog kagabi? Sino sa inyo mahimbing ang tulog ninyo? 'Di ba? Umulan di ba? Mahimbing mga tulog ng mga to. Praise God. Di ko niyo pa kung tanong. But anyway, dati sarap matulog pag umuulan Ngayon sa ako, dili na ako ma-enjoy. Okay. Our kanang kuan is buslot. Okay. So kailangan bantayan. Okay, so anyway, we are in our series Growing Towards Spiritual Maturity. Tingnan mo yung katabi mo kung mature na ba yan. Pastor, yung muka. Okay. And wag mo nang pansinin yung muka. Tanan man ta mo pa doong sa mag-matured. Bisag kung sa naka-baby face. Tanawang naon si mo katapad. Baby face ba yan? Sana also baby face, okay? Kami ni Ani na murag pagpanganak pa lang murag na, di ba? Pero ang pinag-uusapan po natin dito is yung spiritual maturity natin, okay? Ayaw na silabti ang physical, kasi matured naman jud, bisag sa kabata, mag-mature man jud ta. Pero more than sa physical maturity, dapat ato ning tingnuhaon kining spiritual maturity. Amen? Okay, unsa ganito yung hashtag nato? May hashtag ba ta last time or atong word gani about maturity? Ang tinuod na mature is unsa to? Unsa to? Matunurin. Ayan. Di ba obedience ang measurement sa maturity. Hindi yung sa unsa nakakadugay sa simbahan, unsa nakakadugay sa Ginoo, kundi kung unsa ka musunod sa kay Lord. Dira ma-measure, dira masukod kung mature na ba jud ka. Okay? So tanawin mo katapat kung matunurin na ba yan? Hindi pa rin? Sige lang. Chuchunod din yan. Okay? Magmamature din yan. Amen. So atong tinguhan atong desire is dili ta magpabilin nga baby. Okay? Wala namang mga bonjing dito, di ba? Okay, lahat tayo nagmamature. Amen. Okay, so last week we talked about discovering the positive results of maturity. There are positive results if we come to maturity, okay, stage. And
Of course, may mga gipangbutang, gipantalaga ang Ginoo sa simbahan para ang iyang katawhan mag-mature. And those are the people, our leaders, our pastors, no? Yun ay yung mga gifts sa church, no? Para tudluan ta and then ma-equip ta, moabot jud ta sa hamtong sa stage of maturity spiritual. So ang mong goal as mga pastor is tudloan mo, i-equip mo so that makaabot ta hantod sa mag-unite ta ninyo in faith and we come into maturity. Okay? The goal kung bakit marami tayong discipleship process is for us to become mature. Mag-mature ta, muhamtong ta. Okay, I hope wala na bata-bataon diri, no? Wala na? Wala na baby diri. Kung baby ka sa imong baby, whatever. Okay, so dapat sa kay Kristo, hindi ka na baby. Amen. Okay, so dapat hamtong na. So today, let's continue sa atong series and we are in the week 2. Pag-usapan natin to establishing a godly lifestyle. Holiness. Ooh. Natunong pa ko diri karon simba ko ang topic holiness. And you know what? This topic bitaw kay murag mao ni ang marang kinaayawan sa uban na simbahan o sa mga anak sa Ginoo. Okay lang na pag-usapan yung mga blessings, pero yung holiness, man, ayaw anak pastor. Kasi parang, pag sinabing holy, parang nakakatakot siya na bagay, di ba? Sino sa inyo na naing na holy, pahuli-huli. Sino sa inyo na holy? Yung nahuli ka kasi nagloko ka. Ha? Iba to. Okay, pag-usapan natin yung holiness. Paano tayo mamuhay ng may kabanalan? We have a godly lifestyle. Ganahan tayo mag-mature? Then we need this. We need to come to a point that we will live a life of godly lifestyle. Okay? So, ato na isgutan karon unsa man day ng godly lifestyle. In Hebrews chapter 12 verses 1 to 4, yan yung text natin. So, ato aning basahon usa ingon diri, busa kay gilibutan man kita niining adakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato, ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. So lahat tayo, we are in the race. So I hope tanan ta mupadayon sa pagdagan. And then verse 2, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og tinghingpit niini. Wala siya musibog bisan pa siya sa iyang pag-anto sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga nadawat niya og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Ingana ang gihimo ni Kristo sa krus. And then verse 3, palandungan kung unsa ang iyang giantos o giunsa niya sa pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa makasasala. Bisag unsa ta ka masasala aron dili kamo maluya og mabugnaw. And then verse 4, sa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. God bless His word. Let's pray. Father God, we entrust to you this time and we lift up to you this topic today. Lord, the goal, Panginoon, is we become holy, Lord. Because you are holy, Panginoon. You are the God who is holy, Panginoon. You are above, Panginoon. And nothing compares to you, Panginoon. Walay sama nimo, O Diyos. Kaya, Lord, tabangin mi, pasabta mi karon unsa ang buot pasabot sa pagkinabuhing balaan, O God. We thank you, we honor you in Jesus' name. Amen. Okay, so, how to establish a godly lifestyle? Kasi, pag-usapan natin to, establishing a godly lifestyle, ang tanong, how to establish a godly lifestyle? And then, before natin sagutin tong how to, sagutin muna natin yung why. Bakit? Bakit kailangan natin maging banal? Because unang-una, ang Diyos nagtawag sa to is balaan. Amen? If naniniwala ka na ang Diyos holy, then ikaw na nituo sa iyaha, nagsalig sa iyaha, should be walk in holiness. And later, paano nato maintindihan or paano man tamo abot sa point to be holy? Kasi, Pastor, paano ba maging holy? Kailangan ba perfect attendance sa church every Sunday? Kailangan ba gumawa ako ng maraming good works so that I can be holy? Knowing Jesus and accepting Him as your Lord and Savior, that's the starting point. Because once we believe sa kan Jesus,
iyatang gi-justified, ani iyatang gi-sanctified. The sanctification process is mao ni karon. Katong moment na gidawat nato si Kristo, iyatang gi-justify. You know what is the word justified means? Ang bot pasabot sa justify is it's as if wala na ka nakasala. Parang ganito, may utang ka, pero kay tungod justify ka ni Kristo, siya ang nagbayad sa imong mga sala. O kan tanaw sa Dios sa imong karon, wala na kay sala, wala na kay utang. Yun ang ibig sabihin ng justification. So, ibig sabihin, lahat ng pagkamatarong, si Kristo mo'y naghimo. Kaya tanahimong matarong because of Christ. Not because of doing good works, not because nag-intra ka diri, nagsimba ka, but because you believe in Jesus. That He died on the cross. Moato dito, nahimutang balaan. Dira ta magsugod na mahimutang matarong. Pero the sanctification process is a daily process. It's an ongoing process na ginabago ta. Yun ang ibig sabihin ng sanctification. Og tanan ta diri karon because wala dili ta perfect, right? We still commit sin pero you are a believer, right? Nagatuo ka sa Ginoo, tama? Pero makasala gihapon. That's the reason why damo mga Kristohano na minsan guilty or they are not assured of their salvation, though nagtuo na sila sa Ginoo, nagsalig na siya sa kay Kristo, pero there's this doubt na nakasala, di gihapon ko malangit, kinakasala man gihapon ko. Okay, let's settle that. Yes, bisan pag nagtuo na tangang Kristo, makasala gihapon ta, but we can still go back to Him and ask for forgiveness and repent. Okay? Dili but pasabot na kay tungod nakasala ta is maimpyerno na ta. Unless you repent and you ask for forgiveness, God will forgive us. Okay? Pasayloon ta sa Ginoo. Pero paningkamuti sad na mubiya sa sala. Ang sanctification process it's a daily commitment that Lord, I'm gonna follow you. Lord, musunod ko dira sa imo. Lord, biyaan ko ni na sala. And it's hard kung ikaw lang. We need the grace of God. Ganito yan. The moment na nito una ka sa Ginoo, you are righteous. Siyang tanaw. But you need to live out that righteousness. You are holy. Holy ka na. Okay? Because of what Jesus did for you and for me. Pero, kinahanglan ato ng ikinabuhi. Okay? Yes, ang grasya natong nadawat, naluwas ta, pero dapat dili lang dira kutob. Karon na naluwas na ta, dili ta magpabilin sa unsa ang atong ikinabuhi. Kung dili, magpadayon ta sa pagsunod sa iyaha. O diri na mo sunod, sunod kung paano man ta magsunod or magkinabuhi na naay balaan nga kinabuhi or godly lifestyle. Okay, nasabtan na nato why we need to be holy. Because the God that we are serving is holy, of course, kita pod maging balaan. Okay, seryoso na. Tanawang na si mga katapat, seryoso na. Kasi balaan to eh. Holy. Okay, how to establish a godly lifestyle? Number 1, cultivate a heart for God. Ano ibig sabihin ng cultivate a heart for God? Remember, sabi sa Bible, our heart is like a soil, muraog yuta. Ang uban, kung sa gani na klase ng mga yuta ang gingon sa Biblia, in line to our hearts, na uban na mga yuta, batuon, na uban na yuta, sagbuton, na ay ubang yuta na fertile. Ibig sabihin, tabunok. So sa kato natulugahan na soil, asagaha dito imong kasing-kasing. O saga na klase na kasing-kasing naa ka. Kargado bag bato? Pusong bato ka ba o pusong mamon? Yan. Sa iya pastor, pusong mamon. Pero sa ako mga kaaway, pagahiay ni pastor. Pusong bato pag may kaaway. Okay. So to cultivate our heart for God, tingnan natin yung verse. Okay? To cultivate our heart, it means, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Jesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo. Sa English translation, wala ko nagbutang English translation kasi lang magbisaya karon. Ang but pa sa English is fix your eyes on Jesus. Or looking. Alam mo sa Greek word niya na is walay English term na pwede nimong ikanang
i-define sa iya. Kasi ang buot pasabot to fix or itutok ta ang atong mga mata kang Kristo. It's as if wala na kay laing makita. You are not divided. Kung nakatutok ka, nakafix imong mata sa kay Kristo, siya ra jud. You are not distracted by the world. Hindi yung ang mata nimo nasa kay Kristo, ang isa nasa kalibutan. Testing eh. Ay mo mata nakadiri sa kuha niya ang nasa mo to, 'di ba? Ang hirap. Buhaton na nimo. Na yun na itutok ta atong mga mata kang Hesus. Kinsa man si Hesus? Ingon dira, maoy gisandigan sa atong pagtuo. Okay. Lahat ng tao may pananampalataya. Tama? Oh, tanungin mo yung mga tao, marami silang pananampalataya. But you know what? Faith is useless if the object of your faith is not Jesus. If your faith is faith lang sa imong kaugalingon, kasi maraming ganito. We have faith, pero sa atong kaugalingon daita, naay faith. Or naatay faith tungod sa mga tao. Iba kasi yung you have faith in Jesus. Having faith in Jesus is having a life of kanang you have this surrendered life to Him. You trust everything sa iya. That's faith in Jesus. You can have faith na ingana, but you believe in yourself dili sa kay Jesus. So ingon dira, ang sandigan sa atong pagtuo mga Kristohanon is si Jesus. Wala na ilain. Dili si pastor ang sandigan sa atong pagtuo diri. Wala ta diri kay tungod nagtuo ta kang pastor. Wala ta diri kay nagtuo ta sa imong katapad. Naata diri because nagtuo ta kang Jesus. Siya ang sandigan sa atong pagtuo. And dili lang siya sandigan kung siya pa jud ang tinghingpit. Ibig siya ang perfecter of our faith. Karon ang atong pagtuo naa sa proseso gihapon. Kaya gani, I hope you are praying every day, Lord, increase my faith. Kaya naay panahon sa atong kinabuhi na atong pagtuo, luya. Tama? Atong pagtuo, ukira, ang pagtuo nato sa Ginoo, parang lig-on kung walay problema. Pero kay ba mo kung kanus ang mates ang atong faith? Is pag naay mga problema. Na yung mga sitwasyon sa atong kinabuhi na naglibog na kag-unsaon, dira mag-work ang faith. Kasi dili ra man mo tuo kung okay ang panahon, di ba? Dali ra mo tuo, yes, there's a blessing. God will provide kasi marami kang provision. Maraming pera, di ba? Pero ang hirap pag sinabi dito, God will provide, pastor, wala na akong pera. Akong pitaka, pastor, zero. Diba? Gilantan, Lord. Pastor, gilantan akong pitaka. Madaling maniwala na, yes, God is our provider if marami tayong provision. Pero minsan, matetes if you are saying, you are professing that, yes, God is my provider, pero hanggang ngayon, wala pa rin provision. Tithes naman ako, Lord. Pastor, nagpapagamit naman ako. Dira na ito mates ang itong faith. And, the moment that our faith will be tested, duol samot sa Ginoo. And ask Him, Lord, increase my faith. Lord, sa akong sakit, sa akong sitwasyon, Lord, sa akong family, na problema. Lord, sa akong mga anak. I don't know what your circumstances is, but ask the Lord to increase your faith. Because He is the initiator, He is siya ang gisandigan o siya ang tinghingpit sa atong pagtuo. And then, ano pa? Wala siya, tanawa ha? Wala siya musipog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus. Wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya og nanglingkod siya sa tuo sa trono sa Diyos. You know what? Jesus, bisag grabe og iyang naagihan, nakasakit. And you know what? Kaniadto sa ancient time, dying on the cross or kanang i-crucified ka, it's a shameful act or it's a shameful kanang na sitwasyon. Pero you know what? Wala gisapayan ni Jesus ang kaulaw sa pagpangamatay dito sa krus tungod sa kalipay. Ano sa may gikalipay niya? Ang cross? No. Ang kalipay nga, madawat niya. Kasi naniniwala siya na worth it ang iyang pagpakamatay sa cross because may maniniwala sa Kanya. At isa ka doon na nanampalataya sa Kanya. Ikaw ang rason kung bakit namatay si Kristo. Kung bakit hindi siya tumigil, kung bakit wala niya giingon na, din ako! Masalawa yun yung mga tawahan na.
Di na ako madayo, pakamatay, bahala na mo. Paano kung yan si Jesus, no? Wala, dili ta maluwas ron. Ang ito itong worship, wala ni kwenta. But because Jesus, He died on the cross for you and for me, ug naglingkod siya sa trono sa Diyos. Isaiah 29 verse 13. How to cultivate a heart for God is to have faith. Yes, number 1. The second is, ito. Ug miingon ng Ginoo, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Apan ang ilang burn out. Awa na. May lang na okay. Apan ang ilang mga kasing-kasing halayo kanako. Have you ever experienced this? We worship God but our heart is far from Him. Nagaskanta man ta, nagasayaw sad ta, but you know, sa imong kasing-kasing, ang imong kasing-kasing layo na diha sa kay Lord. Experience that? Ano nga dira? Og ang ilang pagtamod sa akong mga sugo, sama ra sa ilang pagtamod sa sugo sa mga tawo, pinaagi sa pagsaulo. Worshiping in sa mouth lang, sa lip service, pero hindi umabot sa puso. Yun nga kutob ra sa nguso, hindi umabot sa puso. And then napoy ingiingon dira na kabisado ang verses sa Bible but are not obedience. Paging ani atong kinaya, we are not cultivating a heart for God. Because cultivating a heart for God, ingon na Ephesians chapter 5 verse 18, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo, tinguha ay noon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Okay, na Bible verse ha. Basta magtumutumo ko na pastor. Okay, Bible verse yan, Ephesians 5:18. Okay, so pag naay mga agdagan sa inyo haog tagay, mao na kay verse, Ephesians 5:18. Ayaw maghubog-hubog. Okay? Kay makadaot lamang kini kaninyo. Pero tanawa, nakita ninyo, unsa man day mahitabo pag mahubog ang tao, di ba? Parang pag napuno siya sa alcohol, minsan maibaw-an nimo kung ang sa katao puno sa alcohol, di ba? Kay daway siya manulti, di ba? Mangingon pag digo hubog. Or kayo normal ko. Ada. Malalaman mo eh. The way he walk, di ba? Yung straight line na yan, hindi may straight, di ba? Balik ko na. Malalaman mo eh. And then, di-compare siya, ingon dira, tinguhay noon ninyo nga pamuno kamo sa Espiritu. Why nga naman? Kasi, pag napuno ka sa Holy Spirit, pag puno po ka sa kay Lord, malalaman eh. Halata. Diba? Halata pag puno ka ni Lord. Kung halata ang hubog, halata sa dapat ang puno sa Espiritu. Paano man? Pag puno ka sa Espiritu, malalaman mo, you have this patience, pasensya. You have this love, joy, the fruit of the Spirit. Loving kindness, self-control. Diba? Di ka na basta-basta mo ribat. Diba? Ano ka sa Facebook, gibash ka or giunsa ka dira, gikuan kasi mo silingan, tungod kay puno ka sa Holy Spirit, sige lang. May araw ka rin. Wala na gano'n, okay? May araw ka rin. Pasalamat ka, puno ka sa Holy Spirit. Bukas, sige. Kay di ko mag-devotion. Hindi gano'n, okay? To be filled with the Spirit is mahalata man gud sa imuha. Paano ka manulti? Daw na abay grace. Paano ka magkinabuhi sa school o sa asa dapita, malalaman eh, halata. Okay? So to cultivate our heart for God is this. Open yourself up to God. Ano ibig sabihin yun? Having faith in God is not just something you believe in Jesus but you are not ready to obey Him. Every time na naa siya isugo sa imuha. We ask for guidance sa kay Lord but sometimes our guide mo itong ginatuman. Tama ba? Yes. We ask for guidance sa kay Lord. We ask for wisdom. But sometimes the wisdom that we are doing is the wisdom nasa atua lang. It's as if, Lord, ito gagawin ko. FYI. For your information, Lord, ito gagawin ko. Open yourself up to God. You are ready and you are willing. If you will ask for guidance, if i-guide ka ni Lord, then follow.
in every aspects of your life. It's either sa imong family, choosing a career, a job. Make it sure that you open yourself up to God. You are ready, you are hearing His voice. Kasi minsan nagpe-pray tayo, Lord, may gusto ko, Lord, pero minsan tinatakpan natin yung tainga natin so that dili na ito mabatay si Lord. So open up yourself to God. You want to cultivate a heart for God? Yung talagang yung puso mo si Lord ang number one? Open yourself up to God. Be open sa kanya, wala ka naman matatago eh. Tama? Wala matago sa Ginoo. So either you follow Him or sige, do your own way and you will see the result. And the second is confess confess your sin to God. Last time na-topic na nato paano man what is the process of repentance? Ito number 1 is acknowledge and confess your sin. Isugid nimo imong sala sa Ginoo. Okay? Atong sala sa Ginoo. And then desire the fullness of the Holy Spirit. Ang hirap din naman kasing mag-desire ng fullness of the Holy Spirit, ipuno tayo ng mga ibang bagay. Hindi mo talaga may enjoy ang presence ng Lord, ipuno ka sa mga uban na mga butang. Kabantay ka, nganong usahay, na kay gana sa devotion and sa prayer. Could it be may iba na nagpapaligaya sa'yo? Aww. True? What do I mean by that? Hindi ka na na-excite na kaistoryahan si Lord kasi mas excited ka na mapanood yung movies na ilang episode. Mas excited ka ba na tanawon ang social media nimo? When I'm sharing this to you because I experienced that. Ang hirap ma-experience ang fullness of the Spirit, of the Holy Spirit, if tayo full of the world. Puno tas kalibutan, puno tas sa mga butang sa kalibutan nun. Kaya minsan, even minsan sa pagsimba, tinatamad na tayo. Opening our Bible, parang, grabe. Lord, in Jesus' name, malipong ka na mag-apply kag Biblia. Lagi makala, alas 12 ba naman? Alas 12 ka na. Gihuman mo sa nimo tanan tibuok episode, and then nagbasag Biblia. Oh, Lord! Mahimatay ako. Paano ba naman? Tira-tira na lang si Lord. Paano ka mag-i-enjoy? Okay, sa may mga uyab. Sa mga wala, quiet lang kayo. Okay, ang mga uyab lang kakausapin ko. Yung mga wala, okay, tumahimik lang kayo. Or sa mga bana or may mga asawa, may mga ka-relationship. Ganahan mo, tira-tira lang sa inyo. Yung lahat ng time, binuhos niya sa ibang bagay, and then sa'yo, 5 minutes. Diba? 5 minutes. Minsan si Lord, di ba? 5 minutes na lang eh. 1 minute prayer. May lagma ka 4 minutes. Diba? I'm preaching also to myself. Damay-damay tayo dito. Kala nyo ha? Damay-damay tayo, tol. I'm preaching to myself as well. Hey, you want to experience the fullness of the Holy Spirit? Empty yourself sa mga butang sa kalibutan. Minsan, mas excited pa na ablihan tong messenger kung nag-chat ba or wala, di ba? Umasa! Walang chat, man! Kung may nag-chat, may lang na GC. Pag wala. Okay. But seriously, if you want to experience the fullness of the Holy Spirit, you want to experience the joy, the peace, the love, the kindness, kailangan ka na makita na, choose God. Choose God first. Unahan si Lord. Sa mga hilig manood og movie, pag Bible sa mudaan, bago mo manood og movie, pag ako maniog Bible, di na mo ganahan manood. Kaso, gidali-dali lang basa. Episode 14. Ano? Naka one verse sa Bible, pero naka 5 chapter, 5 episode sa movies. Do the math. Sinong di tatama rin dyan? Kisa may ganahan pa na mag-devotion or mag-pray kung you know that. Okay? Hindi mo katapat. Parang ikaw yung topic ngayon.
Okay? Nangangana si pastor Okay. You want to cultivate your heart for God? Open yourself to God, confess your sin to God, desire the fullness of the Holy Spirit. Okay. Second, learn to overcome temptation. Okay? Sakto to. Okay? Sino sa inyo walang mga temptation? Okay, magtaka na kayo. It's either friend na kayo, ng kaaway, or kampay na talaga kayo. Okay? Okay, learn to overcome temptation. Tanawa ha, sabi sa verse 1, busa. Alam nyo ba na ang Hebrew, or the book of Hebrew, wala na siya kanang kuan. Dili siya kanang kuan ang kinsay author ni ana. Some say si Paul, some say si Peter, pero dili jud kung kinsa ang author ni ana. Pero gisulat na siya para sa mga Hebrewhanon or sa mga Jews, Christian Jews, okay? May Christian Jews de, sa flavor. Di mga Hudyo, okay? So, ang chapter 11 ni ana, sinabi doon kung about sa mga pagtuo. Okay? Define dito unsay both pasabot sa faith, and then naa dito ang mga heroes of faith. Si Abraham, si Isaac, sino pa ba? Sino pa kilala nyo ng mga heroes of faith? Si Ruth, lahat ng mga heroes of faith. Dito, naa dito tanan. And then, basahin nyo, okay? Kapoy ka ng sa inyo. Mas maayo na basahin niyo yung Biblia niyo. Okay? Before mo mag-unsa na, mag-social media, basahin niyo ang chapter 11 sa Hebreo kasi mas, mauwaw ta. Sa tanan ng mga na-experience sa mga nagtuo sa Ginoo. Kaya, ang chapter 12, it's like a conclusion. Ingon ra, busa sa English, therefore. Okay? Bakit therefore? Because there is there before. Okay? So, sabtan na lang ninyo. So, busa, therefore, kay gilibutan man kita niining dakong pundok. Ang sa English na cloud of witness. But that is not the literal na cloud, no, na cloud sa kanang kuan. Kundi pag sinabing cloud kasi, yung ginagamit na nila is a group of people, marami. So ingon dira, busa kay gilibutan man kita niining dakong pundok. Ang sabi sa ubang komentary, ang gimin ni ana nakatong mga dakong pundok is katong mga nagtuo sa Ginoo na nangamatay na, mga heroes of faith. So, in line to that, kay nalibutan man kita sa dakong pundok sa mga saksi, ang sabi diyan, isalikway taang tanan. Unsa man ni na tanan? Murag na jay maintra ni aning kuan karon ba? Ang tanan nga nakababag kanato. Kinsa sa inyo walay babag diri? Kay sana all kay ka. Ha? Sino say wala nay babag diri? Kana sa imong prayer as in maka-pray ka wherever you want, wherever unsa na time, ano walay babag. Ha? Kanang makangari ka simbahan na walay babag. Kanang maka-intra ka sa mga prayer meeting, maka-intra ka sa or maka-devotion ka na walay babag. Kinsa niyo wala na yung mga babag? Or kinsa siya damog babag? Wow! Unsa man na. Okay ba? Nakaunsa na ng mga babag. Okay? Okay, nakuha ko sa inyo. Alam nyo ba na hindi naman lahat ng kasalanan, hindi lahat ng babag is kasalanan. Dili tanan na babag is sala dayon. Nakatagaan ta mo. Maayo ba ang pamilya? Maayo ba ang anak? Maayo ba ang trabaho? Maayo ba ang cellphone? Depende sa paggamit. Okay. Kanon tanan mga maayo, di ba? Question, pwede ba na makababag? That's what I mean. Dili kinahanglan na sala ang ibabag sa imuha dayon. Minsan may mga bagay sa atong kinabuhi, di lang ka aware, pero nahimo na ding babag sa imong relasyon diha sa Ginoo. It could be work, it could be your phone, your activities sa school, or ikaw mismo. Minsan na nga lang kayo mag-usap ng sarili mo, ginababagan pa ka musimba. Minsan sa atuara na magsugod, di ba? Musimba ko ron, ay murag naglain ng uwan. Grabe ka pag-pray, Lord, unta di mo tuang. Huy! Maluoy ka. Di mo tuang. Di mahuman og sahod na diri. Seriously, sometimes atong kaugalingon mo'y babag. Ang imong spirit willing but your body is not.
hindi nakipag-cooperate. Lalo na pag Sunday. Kung kailan naman Sunday, kapoy. Pero pag sa school, makabangon man dayon. Maka-adto man dayon sa eskwelahan. Hadlok pa, malate. Di ba? Pero pag sa church, wala pa'y announcement. Wala pa'y nagsultig microphone. Unya na tamo adto. Okay, masabta na to katong mga lagyo dyan ng mga lugar na kuwaunon pa ha. Pero kung nakadiridapita, come on. You can walk. Be early. How come that sa uban na bagay, dili ta hadlok malate pero pag sa church okay lang? No? Is it possible that the enemy is working gihapon behind the anak? Ang atong kaaway. Kaya gani, learn to avoid temptation because the reality, even now and then, there is a temptation, right? There is a temptation, wag kang makinig kay pastor. There is a temptation, minsan, ikaw yung temptation sa imong katapad. If the pastor is preaching and you are talking, minsan hindi natin napapansin yan. Yung kanang sleepiness. Tama ba? Sleepiness. Yan. Di ba? Nga nung pag sa movie, di dahil takatugon. Pag nag-scroll sa Facebook, bisan pag load. No, makaabot man. si photos. Pero pag sa Bible, gosh, nahihilo ako. One verse pa lang. Pero parang imong mata murag. Tapos imong giskat stipan. Wag hapon eh. Wala na ako nabutan diri ang video. I have a video eh. Wala na ako nabutan. I forgot to put it. Pero isend ako sa GC later. Unsa ang ginahimo. Bisan sa church there is a temptation. Bisag asa. Mas strong ang temptation. Napiyok na. Mas strong ang temptation pag late in the evening. Sabihin ko sa inyo mas strong ang temptation pag late sa gabi. Kanang late na matulog. Why? Because your body, dili na nahapit mo cooperate. Ginugusto na lang niyan kung unsay gusto niya. And then if you're not full of the Holy Spirit, imong spirit weak, nako, madali tayong matempt. I-prompt lang ka dira og unsa na mga link or mga videos dira, nako. And yun nga there are temptation that we should kanang struggle or kanang tawag na fight. But there's temptation that you need to flee. You need to avoid para dili ka matempt. The problem sometimes we set up ourselves. Na kaya tayo natitempt is because gusto man po nato. Right? And then sinasabi pa natin, Lord, tanawa. Ang naghuna-huna nga siya ligon, magbantay nga dili mapukan. Because ang temptation wala po'y ginapili. Whether you are a pastor, you are a member, or you are dugay na ka sa simbahan, you are a leader, temptation will come to you. By the way, dili biya mo ingon ng temptation na, ay, murag kapoy mo na siya, exempted ka karon. No! The more nakapoy ka, the more na bored ka, the more ka na attempt. Because the idle mind is the enemy's kanang field. Kung kailan naman bored ka, wala kang ginagawa, ang mong huna-huna, walay dili ga isip or dili ga kanang kuan, dira mo sulod ng temptation. Kabantay ka, pag wala kay ginahimo, damog negative thoughts sa mosulod sa mong huna-huna. Right? Kasi wala kang ginagawa. At sa ito pa, pag pagod ka, pag malungkot ka, dili mo ingon si Satan, sad man ni siya, uy. Sige, next time na lang. Nako, the more ka na yang atakihon, the more na iyaha kang itsoog mga lies. Tingnan mo, wala nagki-care sa'yo. Wala man lang nangumusta nimo. Tapos ikaw lang, sige ka lang hilak-hilak. There's a temptation right there. Ang sige yun sa verse 13. Ang tanang tentasyon nga naagihan ninyo, okay, listen to this, naagihan usab sa kadaghanan. Okay. Walay temptation na niabot na dili common sa tao. Same.
Naagihan usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Yun naman pala eh. Every time there is a temptation, if God will allow the temptation, you know, timanin niyo, ang temptation dili gikan sa Dios. Kaya basig nimo ingon sa inyo, basahin na lang natin. Okay? Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kanyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Sa James ngayon din na, if namuabot ang temptation, ayaw paghuna-huna na gikan na sa Dios. Because ang Dios dili siya mutempt. Mutesting siya, pero dili siya mutintal. Because the goal of testing is for you to pass. Para mudaog ka. But the goal of temptation is para bumagsak ka. Nasabi ganun, may quotation na ako nabasa, temptation, when there is a temptation, that is an opportunity to do good. Kasi once na, have you ever experienced ka ng naay temptation pero nalagpasan mo? Iba ang pakiramdam. Iba po ang pakiramdam pag naay temptation and then na-fall. Alam mo yung guilt and kanang regrets after you commit that temptation, na mahulog sa temptation, pero iba yung joy kapag nalagpasan nimo ang temptation. Praise God. And mo na ang atong ginatinguha. Learn to overcome temptation. Learn what are the triggers, what are the circumstances na mudala sa imo sa tentasyon. Yeah, we need to become wise as well. Kung alam mo naman na mahuhulog ka lang dyan, kung alam mo naman na every time na late na ka matulog, dali ra magdala sa temptation, din matulog ka ng maaga. Dili na magpiraw. Dili na magsigig tanaw pa sa scroll sa kuan. Oh, if there is na temptation sa imong cellphone, tapon mo cellphone mo. Diba? Basagin mo cellphone. Diba? In Jesus' name. But seriously, kaya ba baka unsa ka deliberate si Jesus when it comes to sa kanang kuan? Paano ta maging kuan sa temptation? Unsay gingon dito sa Matthew, if ang imong isa ka mata makasala unsay buhaton? Lugiton ra man. Oh. Pag imong kamot makasala unsay buhaton? Putlon. Kaya nga naman mas maayo pa daw na makasulod ka sa gingharian sa langit na usara ang imong kamot or sa imong mata kaysa itambog ka dito sa linaw nga kalayo nga buo. Pero isa literal, ang buot pasabot na ni Jesus is maging seryoso ka, maging intentional sad ta. Paano ta maka-overcome sa temptation? Paano ta maging winner ni ana? Because sabihin ko sa inyo, winner ka na. Ina mo katapad, winner ka na. Victorious ka ni. Gihatagan na tagkadaugan sa Ginoo, pero kinahanglan nato na i-live out, kinahanglan nato nang ikinabuhi ng kadaugan na gihatag sa Ginoo sa tua. Ayaw sugot na daog-daog lang kasi hawa, come on. Naingnan every time na naihatag sa imo ang yawa, kaon ra pud ka. Kumagat agad. Hindi. If there's a temptation, learn from it. Ingon dira, paano man ta maka-overcome sa temptation? Tanawa. Kay ang Dios mutuman gayud siyang saad. Dira mo na atong panggunitan. Because God is faithful, He will not allow temptation beyond sa imuhang makaya. Pero yung testing, temptation to ha, magkaiba yung testing. Kasi there are testing in our lives na labaw pa kaysa sa tumakaya. Why? Kasi gusto niya na musalig ta siya ha, dili si mong kaugalingon. Pero temptation, dili mo allow si Lord na beyond sa imong makaya. So ibig sabihin, kaya mo yan. Kaya natin to. Whatever your temptation, whatever the temptation that you have, kaya mo. Hindi mo katapat, kaya mo. Ayan na sumpay eh. Kaya ang sunod na lang, kaya mo, kat. Kaya mo, kat di ay. Kaya mo. Yan o, kinsa man, nganong makaya man nato. Ingon diri, sa panahon nga tintalon ka mo, maghatag sa kaninyo og kusog. Sa ubang translation, sa English translation, He will give you way. He will give you ways para makagawa sa ng temptation. But you know what the problem is? Kaya hindi tayo nakakalabas sa temptation is because we close our eyes. Lord, where is the way? Lord, paano natin makikita yung ways if we are not opening our eyes? And we really, minsan, eto pa, intentional pa ang pagpihong nato.
Lord, di ba faithful ka, Lord? Where is the way, Lord? Lord, andito na, Lord, kasama ko na, Lord. Ang ganda, Lord. Wala na. There are temptations na sometimes. Tayo din na nagsiset up. Amen? Ang aamen. Ba, hindi pa mo amen. Seryoso. This is a serious topic. You want to live a godly lifestyle? Learn to overcome temptation. Because every time alam nyo ba, every time we fall in sin, ang Diyos nasasaktan eh. Hindi lang yung dahil nakasakit ka ng ibang tao kung nakagawa ka ng kasalanan or nasaktan mo ang sarili mo. Yes, may mga ganun. Pero more than na nasaktan mo ang sarili mo, nasaktan mo yung iba, nasasaktan si Lord. Kaya ganun, di ba? Sabi, do not grieve the Holy Spirit. Kasi our God has an emotion. So, God will give us the strength aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan ni ana ang atong panghugutan para makagawas ta sa temptation o maka-overcome ta sa temptation. God is faithful. He will give us strength. Lord, kini na temptation ko makagawas ko, I know. Believe. If that temptation kinahanglan nimo mo flee, then flee. Okay? To learn overcoming the temptation is we need to admit your weakness. Kung alam mo mahina ka dyan, aminin mo. Boys and girls, youths, whatever, kinsa man dira. Walay strong na woman, walay strong na man. If magkuyog mo, opposite sex, walay strong dira. Bisig kung sa strong na pastor, sa strong na leader, marami na fall sa temptation na yan. Because thinking that kaya natin to. Magpe-pray lang naman tayo. Wag na. Do not set up yourself. Okay? Mas strong ang temptation. Many will testify that. Many will testify about that. And B, use God resources to overcome it. Now, unsa ka maayo ang Ginoo, unsa ka faithful si Lord, na ay resources na gihatag niya sa ta para maka-overcome ta sa temptation. Okay, basahon na lang ni nato. Sa katapusan, lig-una ang inyong kaugalingon diha sa pagkighiusa kang sa Ginoo. Ganaha ka na malig-on imo ang kaugalingon ingon dira sa imong pagkahiusa kang Kristo, dira ka malig-on. Dili ka malig-on pag nahiusa ka dira sa imong ginapanood. Okay? O sa na dira na imong ginatan-aw. Pagka hiusa sa Ginoo pinaagi sa akong gahom, ayan o, God is powerful. Isulob ninyo ang tanang kahimanan. Unsa na mga armor. O bisig wa mo kasabot sa kahimanan, English na to armor. Okay? Unsay Tagalog sa armor? Mga fans sa Encantadia, alam nyo yan? Mga kalasag. Di ba? Tama ba? Alam ko, kasag eh. Alimango. Okay. Mga armor. Okay? Mga kahimanan sa gubat. Samot. Ano yung pastor? Gubat? War. Sa English. Okay? Or digmaan. Nga, gihatag sa Diyos kaninyo aron makasukol. We can fight the enemy. Batok sa mga pagpanlimbong sa yawa. Tanawa, unsay giingon sa verse 12? Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanon. Hey, remember, our battle is a spiritual battle. Hindi minsan natin nakikita yung battle. Minsan may battle sa family na hindi nakikita. Minsan may battle ka na hindi mo nakikita sa imong kaugalingon. Because our battle is spiritual. Diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga ana, sa gahom, ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutan na sa kangit-ngit because there are darkness na nagamando, naga-rule niining kalibutan na. In verse 13, busa, eto yung una. Unsa man na una na armor. Busa dadaan tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios ug inigabot unya sa daotang adlaw because surely the day will come. The evil days will come. And actually, andito na nga tayo eh. Pansin nyo ba? We are in the days where evil is grabe na. Talamak na. Mahadlok na lang ka. May mga patay dito, may mga patay dito. And so on and so forth. Makasukol ka mo sa inyong kaaway sa walay pagsibog.
Tanawan niyo. Dili ni siya suggestion ha. Hindi sinabi dyan na, sige, isulot na kay basi di ay. Baka manalo ka, okay ba? So, walay assurance, pero may assurance eh. Iyon na makasukol ka mo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. This is true. Pero sometimes, hindi lang natin sinusuot yung mga armor. Busa, pangandam ka mo, gamita ang kamatuuran, ingon nga, bakos. Ibakos ang kamatuuran sa imuha. Ang pagkamataron, ingon nga sa lipod sa indughan, the breastplate of righteousness. Kita na mo mga armor na ginabutang dire, kanang breastplate. Protection na siya sa heart. Unsay gingon dira, ang righteousness. Kaya nga dapat sa itong kasing-kasing dira magsugod ang righteousness, dili sa binuhatan. Because eventually, pag right ang atong heart, lalabas at lalabas lang yan sa ginagawa natin. Now, next, ingon dira, og ang kadasig sa panagsangyaw sa maayong balita, sa pagigdait, ingon nga inyong sapatos, the shoes of readiness in preaching the gospel. I hope sinusuot mo din yan. Imong paglakaw, ingon dira, og sa verse 15, 16, dadaw kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo. The shield of faith. Okay, pila na to? Belt of truth, breastplate of righteousness, and sunod is the shoes of readiness and preaching the gospel. And then ang pang-upat is ang inyong taming mao ang shield of faith. Taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsige nga ipana kaninyo sa yawa, because whether you like it or not, papanain at papanain ka ng diablo. Papanain at papanain ka ng kaaway. Now, if wala kay pagtuo sa Ginoo, dali ra jud ka maigo. That's why our faith is our shield. Kaya ka maka-stand because you have faith. Mo ani mong panagang. Nag-imagine na sa inyo sa Encantadia. Verse 17, og ikalo ninyo ang kaluwasan, the helmet of salvation. Ingon nga panalipod sa ulo, gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaniyo sa espiritu, ingon nga espada. Kabantay mo, dili lang para puro defensive ang gihatag na armor ni Lord. May pang-atake sad, may sword. Kung tanan tong giingon na sa sugod, helmet of salvation, the breastplate of righteousness for defense, the shield of faith, gihatagan sa taniya og sword of the Spirit so that makalaban jud ta. Lahi sad kung puro rata depensa, di ba? Na dili ta mo atake. We can attack the enemy by the word of God as the sword of the Spirit. You know what? Alam niyo kung bakit tayo natatalo? Hindi kasi natin to alam. And now you know, sometimes naman, alam natin to, but we are not wearing it. Hindi natin sinusuot. Kung minsan, ginasulot man, ginahuba. At saka kung kailan na to ginahuba na ka ng mga taming naghihatag sa amin, mga armor naghihatag ni Lord sa tua, saka naman may atake. Tinanggal natin yung breastplate of righteousness. Tinanggal natin yung helmet of salvation, sapul sa ulo. May mga damong may mga social media karon na mga influencer na ang daming sinasabi about belief. Hindi natin sinuot yung helmet of salvation. Dali ta na about sa kaluwasan. Assured ka na sana sa kaligtasan mo kasi sinuot mo ang helmet of salvation. But because hinubad mo, kaya dali ra kayo na sa mga mali na mga doktrina. The breastplate of righteousness, the shield of faith. Sometimes hindi natin sinusuot yan, kaya tayo natatalo. Kaya na yung katapad, isuot mo yan. Please lang. Huwag mong hubarin. Okay? Dili porket chill-chill lang taron. Si David, naalala nyo yun? Chill-chill lang eh. Yun. Natem. Chill-chill naman. Imbes na sa war. Remember, naata sa war 24/7. Kaso kita, mga Christian, sometimes part-time. 24/7 na nakipag-battle. Ang yawa, 24/7 na siya nagalibot-libot. Diba? Sabi sa Bible, sa Peter, yung dito na, our enemy is like a roaring lion. Nagahulat lang na naitukbon. Pero salig mo sa Ginoo kay gipangaga naman ni Lord. Okay? So, tukbon, mutukob na si mo pero ngipon, di nakadot. Okay, basta isulot lang ito imong armor. Okay?
Sige, di na nakadot, because gipangagan na sa Ginoo ang yawa. Okay, timanin ninyo ha, mas gamahan na ng atong Diyos kaysa sa enemy. Okay? Ayog sugot na mapildi lang ta pirme. Okay? And then verse 18, buhata kining tanan diha sa pag-ampo. Ayan. Ina mo katapat, kumusta imong pag-ampo? Kamusta imong prayer life? May prayer pa ba o life na lang? Pag wala kay prayer, di na life. Wanay life. Kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod diini pagbantay kamo og lahutay. Magbantay. Lahutay pag-ampo kanunay alang sa tibok balaang katawhan sa Dios. Kinsa sa inyo gaampo pud mo sa simbahan? Gaampo ba ta sa mga kaubanan sa simbahan? Praise God. No, dili lang kay puro ang atong kaugalingon natong yampo ha. No, nahuman na grabe 30 minutes nagpray niya puro ra sa kaugalingon. So dili pod pwede no sa pag-ampo kanunay sa alang sa tibok balaang katawhan sa Dios. And then verse 19 ug alang usab kanako. Even si Paul naghangyo siya pag-ampo, di ba last time? Anak ko sa inyo ha, pray for your pastor as well. Kung naamoy temptation, may temptation po ng mga pastor. So pray for us. Ingon si Pablo, alang usab kanako aron ang Dios maghatag kanako og mensahe sa akong pagwali ug aron sa walay makahadlok makasulti ako sa tinago sa maayong balita. Kay ba asa si Pablo niani? Nagsulat? Nasa hotel? Nasa sa bilangguan. How come a man encouraging people, the church, niya siya sa iyang kinabuhi nasa sa kulungan? Pero dili ingon siya, dili na babag para dili siya makasangyaw sa maayong balita. So pray, prayer. Mahalaga din yan. So you want to learn to overcome temptation? Napay sa verse 20, tungod niini nahimo akong pinala bisan ani ako karon sa bilangguan, busa pagampo kamo nga magmaisog ako sa pagwali niini kay kikinahanglan gayud kini. Alam niya sa sarili niya yung urge o the sense of urgency na kinahanglan isangyaw ang maayong balita. And same is no sa imo gusto ko asad tani. We have this sense of urgency ba na i-preach ang word bisan asa ka. I-share si Jesus. And praise God sa mga high schoolers and mga senior high. They start their hope group last time. So padayon, the battle is dili lang sa pagsugod. Expect na atake sa enemy. Nasabihin ko na sa inyo, expect na atake sa enemy. There will be stronghold. There will be force na mupugong sa inyo. But padayon lang mo ay mughunong. Okay? So to learn, okay, number 3, establish patterns of holy living. Okay, cultivate your heart. Una puso. Pangalawa, learn. Learn from the temptation or learn to overcome temptation. And then last is establish patterns of holy living. Establish na natin to. Gawin na natin. To establish it means dili lang kay for the meantime or for just kanang occasional lang. Pag sinabing establish, no? Dili lang for for party. Basa na nato gani itutok ta atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuog tinghingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-anto sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. And the next verse, Hebrews 12 verse 4, sa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pa gayud kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Kini na verse gi-encourage niya ang mga Hudyo na mga Kristohano na kanang ganing inyong na-experience karon kasi isa-isa jud niya sa chapter 11 ang about sa mga unsay nahimo sa pagtuo sa mga tao na nagtuo sa iyaha. And then ingon ang author ni Hebreo na sa inyong pakigbisog, sa inyong pag-struggle, batok sa sala, wala pa gayud kamo makig-away hangtod sa kamatayon. It's as if sinasabi na kanara ang imuhang naagihan karon. Compare sa naagihan natong mga nanguna na, nako. Wala pa man siguro niabot sa point rin no, na kanang siguro naiuban. Pero kanang nanakas kamatayon bitaw tungod kay nagtuo ka sa Ginoo. Wala pa man siguro naka-experience na no? Tungod sa imong pagtuo sa Ginoo ba hapit na ka mamatay? Wala pa, di ba? Di ba? Hayahay gani. But the Christians,
in other country, nako, mag-worship sila, tago. Dili sila pwede magdalag Biblia sa public. Kita, pwede. Pero kita, dili, dala. Kasi nagdalag Biblia. Wala. Pero pwede na sa to. Ang persecution, okay, ang persecution sila, pag nakita ka na magdala kag Biblia, patay. Kita dire, para sulti, agoy, ang balaan, naglakaw, dala-dalag Biblia. Nya, mao na. Nya, feel na to, grabe persecution. Come on, mauwaw ta dito sa ubang country. Bawal sila magsimba. Kanang sa mga kanang Eastern country, sa Arabia or sa nadira, we have pastors na nakaklase sa kanang sa kanang pasto. Grabe ilang experience dito kay dito siya sa Saudi. Di sila pwede mag-worship na sa public. Tago underground. Nakita diri, di ba? Pwede mag-worship diri. Minsan di ta kataas atong kamot. Mingon nag-worship diri lukso. Murag nakapilit ang tiil. Sa ubang country, bawal sila mag-worship. Pero dire, we are democratic country. We are free to worship our God. And the only persecution na minsan madawat lang nato is dili maningon na patsyon ka. Yes, patsyon ka sa sulti, kay itabi ka sa silingan. Pero yun lang. Imarites raman ta. Diba? Nakabati na siguro mga sulti sa gawas. So, mga baptist. Hanggang dyan lang. Wala pa man ko'y nabalitan, gipugutan sa ulo na taga-dire. Simba ko. because of the faith in Jesus. Pero kung napugutag ulo tungkol sa lawayon, watay kuan na, di ba? Pero, what's my point? Ingon dira, establish a holy life or a holy living. Ayaw na dili na ni ang panahon karon na magpapetiks-petiks na lang ta. Kung kinahanglan seryosohon nimo imong pagkakristohanon, seryosohan na. Because we are in the last days. Balik-balik ko na to na katatapos lang natin ng topic sa last days. And hapit na mo balik ang Ginoo. And kung kita ng mga Kristohanon, we are not living a life of holiness. By the way, holy means set apart. It doesn't mean you are perfect. Magkwanta dire kayo na yung mga magagaling sa English eh. Okay? Dilibot pa sabot, pag sinabing holy, perfect ka na. Ibig sabihin lang nun, naka-separate ka na. Holy means you are separated from the world. It means yung ginagawa ng mundo, hindi mo na ginagawa. Now, evaluate yourself right now. Are there things in your life na ginagawa mo kung anong ginagawa pa rin ng mundo? I have a video na gi-shared. Wala na akong pang butang rin. Kanang, hindi porket ginagawa ng lahat. Hindi porket trending is gagawin mo na rin. Hindi porket viral, kuan man to ka ng, tawagan na, kanang rhyme ba? But I forgot but that's the point. If you are holy, God made you holy, you are set apart. You are separated from the world. Kaya gani, iba na ang Kristohanon. May distinction na, may kaibahan na. Now question, may kaibahan ka ba sa mundo? The way ka magpasaylo. The way ni mo i-treat imong mga anak. The way ni mo i-treat imong mama. The way ka magtrabaho. Are there differences from the world? May kaibahan ba or mas malala ang Kristohanon? I hope hindi, no? Atong ginapakaulawan ng Ginoo, pangingana. Na mas malala pa tayo kaysa sa mga unbeliever. But that's the point. Holy is separated. How you treat relationship? Katulad din ba ng nasa mundo? How you treat family? How your belief? Is there distinction? Because our God is holy. He is distinct. He is above. Wala siya isama.
ug kita na iyang gibalaan, iyatang gi-separate from the world. That, ayan yung ibig sabihin ng holy. You are separated. Gigahin ka niya para sa usa ka katuyuan. Dili perfect. Because, di jud ta ma-perfect na ining kalibutan na. Tingnan mo, tanaw ay mga tapat. Perfect ba yan? Perfect na? Perfect? Hindi. And, sabi mo, you will be never perfect. Englishin mo. As long na napatanining kalibutan na, hindi ka mape-perfect. Ma-perfect lang ta kapag mubalik na ang Ginoo and then mag-glorified body ta. Then, dira na musulod ang perfection. Ana ra siya. Okay? So, to establish the patterns of holy living, matatapos na tayo. Maintain biblical standards in your lifestyle. The way you live is according to the Bible, not to the pattern of this world. Ay, wag ka na makipag-argue. Pag sinabi ng Biblia yun, ayaw na i-justified. Eh, Pastor, 2025 na ngayon. Iba na ang kalakaran ngayon, Pastor, 2025 na. Yung Bible, 2,000 years ago pa yan. Pero ma-amaze ka kung may nga ng mga mindset. Ma-amaze ka kasi ang 2,000 years old Bible is napapanahon ngayon. Kung basahon nimo, kung unsay nasulat dito, nangyayari na ngayon. Mami, na-experience ninyo na magbasa ka Biblia? Abi nimo pang kaniadto lang pero na-relate nimo sa imong sitwasyon? And at the present moment, minsan ganyan, na-relate pa nimo sa imong silingan, di ba? Minsan na-relate sa silingan. Minsan dili ma-relate sa kagalingon. Pero that's the point. Maintain biblical standards in your lifestyle. Holy living. And then, discipline. Tama ba ang spelling? Discipline all areas of your life. Mahalaga din to. A life without discipline will come into ruin. Ako lang nakaisip na. Pero pag wala tayo disiplina, madali lang talaga tang madala. Kaya gani, ang word na disciple comes from the word discipline. A disciple may disiplina. Sa kaugalingon, the way manlihok, the way manulti, the way whatever. Okay? So maintain biblical standards. And then, here comes 1 Peter chapter 4, verse 15. And I'm gonna end with this verse. Ingon dira, pag kinabuhi inoon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. That's the call of holy living. Tinawag ka ng Diyos para mamuhay ng may kabanalan. And, yun nga bago ka mamuhay ng kabanalan, you need to understand this. Dapat naintindihan mo na ikaw ay anak na ng Diyos. You cannot live a life of holiness if you don't understand that you are a child of God. Because identity precedes activity. Only you can live a life of holiness if you understand kung sino ka. Kung alam mo sa sarili mo na anak ka ng Diyos, na tinawag ka ng Diyos, maipapamamuhay mo, maikinabuhi mo ang kinabuhing balaan. Only if you understand. And the starting point of living a life of holiness is when you believe in Jesus. If you accepted Him as your Lord and Savior. Question. If nakakaroon diri na you are not sure about your salvation, you are not sure about your identity kung sino ka, I'll give you the chance right now. Come on, you all stand. Manindog ta. If ikaw na Kristohano na kaibaw ka na ikaw anak ka sa Ginoo, you believe in Him, you become His child, accepting Jesus is the starting point. It's not the end game. Dira pa lang magsugod ang pagkinabuhi nimong balaan is when you understand that God is gracious to me, He loves me, He died on the cross for me, now I will live for Him as well.
kung nagtuo ka na ang Ginoo, mo'y nagluwas sa imuha, the next thing that you need to do is live according to His will. Live a holy life. If ikaw na karon na dili ka pa sure sa imong kalawasan, you are not sure if anak ka ba sa Ginoo, or I give you the chance right now. This time you will accept Jesus as your Lord. Paano yan? Paano man na mahitabo? Para gusto ganahan ka na mahimong anak sa Diyos? Dawat ang Ginoo, tuuhi siya sa imong kasing-kasing, na siya namatay sa krus alang sa imuha. And then you will live, ask the Lord, and live a life of holiness. If that is you, na di ka pa sure sa imong kaluwasan, I want you to bow down your heads and just follow my prayer. The simple prayer. This time, mong dawaton ng Ginoo. Amahan nga langit nun, salamat kay ikaw, nahigugma ka nako. Salamat kay imong gipadala, imong bugtong na anak, nga si Jesus, aron mamatay sa krus, alang sa akong mga sala. Ginoong Jesus, ginadawat ika sa akong kinabuhi bilang Ginoo ug manluluwas. Ug tabangi ko na magkinabuhi nga balaan dira sa imong atubangan. Pasaylo ako sa tanan na akong mga sala sa pangalan ni Jesus. Amen. If imo nang gipray na kinasing-kasing, the promise of the Bible, the promise of word of the Lord is John 1:12, sa tanan na nidawat ug nisalig sa iyang gihatag katungod na mahimong anak sa Dios. Karon anak na ka sa Dios. And the next step that you need to do, now you are justified. It's as if wala na kay sala. Because you believe in Jesus, na siya nagbayad sa tanan ng mga sala. Karon imo siyang gidawat, nalimpyo na ka sa imong mga sala. And the next thing na imong buhaton is live a life of holiness. Dira mo sulod ang sanctification process, and tanan ta dire karon, mga nagdawat na sa Ginoo, mga anak na sa Dios, mo ni atong ginalakawan karon. A holy living a life of holy lifestyle. Now I'm gonna pray for everyone. Father God, we just want to thank you, Lord, for your word today. Salamat, Lord, kay you are reminding us once again, Lord. Lord, we're sorry if sometimes we take holiness lightly. Minsan, Lord, baliwala ra namo, Panginoon. But God, karon nasabtan namo, Panginoon, that you are so concerned sa among holiness more than sa among happiness, Panginoon. Lord, thank you for the rebuke. Thank you for correcting us, Lord, Panginoon. If there are things in our lives, Ginoo, na kinahanglan baguhon, if naay mga butang sa among kinabuhi, Lord, na nakababag sa among pagsunod dira sa imuha, Ginoo, Lord, we pray na imuhang tanggalon, Ginoo. And Lord, help us to cultivate a heart for you. Lord, tabangi mi, because apart from you, wala sad mi mahimo, Panginoon. It's by your grace, Lord God. Naluwas mi sa imong grasya, ug makapadayon mi pag kinabuhing matarong tungod gihapon sa imong grasya. Lord, help us to stop trusting in ourselves, Panginoon, and start doing what your will is. And we will see the difference, Panginoon. And we will see the result, Panginoon, that we will enjoy the life that you prepared for us, Panginoon. Dili ang sala may makasatisfy ka namo, Panginoon, kundi ikaw mismo, Lord. Being full of the Holy Spirit, Lord God. Kaya tabangi mi sa mga relasyon dira sa imo, Lord, na malig-on, Panginoon. Lord, tabangi mi. Give us the grace, Panginoon. Have mercy on us, Lord. Apart from you, Panginoon, we are empty, Lord. Lord, satisfy our soul, Panginoon. We humble down ourselves before you, Panginoon. Let your will be done in our lives, Lord God. Help us to live a life of holiness, for you are holy. Thank you, Jesus. Praise you forever, Panginoon. All the praises and glory and honor belongs to you alone. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen.